Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng Number 1 Supreme Warrior. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Number 1 Supreme Warrior. Kabanata 1271. Nash ay nagpahid ng kanyang ngipin sa galit. Aniya habang nagmamadali siya. Pupunasan ko ang iyong buong pamilya kung maglakas loob kang patayin ang aking anak. Humph! Si Trenton ay may puot lamang sa kanyang puso sa sandaling ito. Plano niyang saktan si Jackie ng masama kung hindi niya pinatay si Jackie. Pagkatapos ng lahat, ang mga nakababatang masters mula sa bawat pamilya ay papasok sa kompetisyon na ito. Si Jackie ay ang puting master ng pamilya na nagmamana at imposible para sa kanya na hindi sumali sa kompetisyon. Si Jackie ay magiging isang malaking biro kung hindi siya sumali sa kompetisyon. Sa makatuwid, hindi niya kailangang patayin si Jackie. Kailangan lang niyang saktan si Jackie ng masama at walang sasabihin si Nash kapag pinatay si Jackie ng ibang tao sa panahon ng kompetisyon. Pagkatapos ng lahat, ang kompetisyon na ito ay isang kompetisyon sa buhay at kamatayan. Ang mga pagkamatay sa kompetisyon ay hindi maaaring tingnan pagkatapos na bumaba sila mula sa entablado. Ito ang napagkasunduan ng lahat ng pamilya sa lahat ng oras na ito. Maraming beses, ang ilang mga masters ng ilang pamilya ay papatayin ang kanilang mga kaaway sa kompetisyon ng walang paghihigpit kapag nagkaroon sila ng mga pagkakasalungatan sa labas ng mundo. Ito ay dahil ang mga first class na aristokratikong pamilya ay hindi masabi kahit na ang mga batang masters mula sa mga pamilyang aristokratikong pangalawang uri ay pumatay ng mga batang masters mula sa mga first class na aristokratikong pamilya. Bagaman mayroong isang maliit na posibilidad na mangyari ito, maraming mga bagay na nangyayari sa nakaraan. Natatakot siya na mabaliw si Nash sa kanya na hindi sinasadyang pagpatay kay Jackie at ang parehong pamilya ay magsisimula ng isang digmaan. Pagkatapos ng lahat, ang pamilyang Lagorio ay hindi kalaban ng pamilya ng White ngayon. Sa makatuwid, si Trenton, na nakakaalam na si Jackie ay nasa simula ng antas ng tunay na antas ng Diyos, ay kinokontrol ang kanyang kapangyarihan at kapangyarihan ng labanan sa sandaling ito. Pinaikit ni Jackie ang kanyang mga kamao at sinalubong ang suntok ng ibang partido. Ipinadala siya ng ilang mga hakbang pabalik bago niya pinamamahalaang upang patatagin ang kanyang sarili sa isang hakbang sa sahig. Si Trenton, na orihinal na nagplano upang saktan si Jackie, ay talagang lumipat ng ilang metro pa atras. Ang mga pag-atake ng dalawang taong ito ay maihahambing at ang mga alon ng emosyon ay napuno ng kanyang puso. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang kapangyarihan ng labanan ay maihahambing sa intermediate na yugto ng tunay na antas ng Diyos at natanggap ba talaga ni Jackie ang pag-atake sa isang nakaka-relax na paraan. B*****. Nagmamadali na si Nash at sinuntok patungo kay Trenton sa sandaling ito. Nagulat si Trenton. Agad niyang kinurot ang kanyang mga kamay sa mga kamao at lumipat si Chi sa paligid nila. Nangahas siyang huwag tumugon ng may kapabayaan at mabilis na nakilala ang pag-atake sa isang suntok. Ang isa pang malaking tunog ng bomba ay narinig. Ang susunod na segundo, si Trenton ay ipinadala pabalik ng ilang metro bago niya pinamamahalaang upang patatagin ang kanyang sarili. Si Nash sa kabilang banda ay nakatayo doon ng matatag at hindi gumagalaw ng isang hakbang pabalik. Ang kapangyarihang ito, natigilan si Nash at agad na naintindihan kung ano ang plano ni Trenton na gawin. Ang matandang ito ay hindi gumamit ng kanyang buong kapangyarihan nang makipaglaban siya kay Jackie ngayon lamang. Nagulat siya nang matuklasan na ipinakita lamang ni Trenton ang kanyang buong enerhiya nang sila ay lumaban. Ang kapangyarihan ni Trenton ay talagang nasa yugto ng rurok ng totoong antas ng Diyos. Talagang nasira ka sa yugto ng rurok ng totoong yugto ng Diyos. Ibinalik ni Nash ang kanyang suntok at may malubhang pagtingin sa kanyang mukha. Si Trenton ay nagkaroon lamang ng antas ng pagsasanay sa huling yugto ng tunay na antas ng Diyos dati at nagkaroon ng malaking pagkakaiba sa pagitan ng kanilang kapangyarihan ng labanan. Sino ang nakakaalam na ang matandang ito ay masisira? Nakakainis iyon. Nakita niya na ang kapangyarihan ng ibang partido ay hindi pa matatag at hindi siya masyadong madaling gamitin sa kanyang kontrol sa kapangyarihan. Mukhang nasira na lang siya kamakailan. Kung lumipas ang ilang oras, ang kanyang kapangyarihan ng labanan ay maaaring tumaas ng higit pa pagkatapos na siya ay umangkop sa bagong nadagdagan na kapangyarihan. Haha, hindi mo ito inaasahan. Nash White, nasira na ako. Tumawa ng malakas si Trenton. Plano ko lamang na subukan ang antas ng iyong anak, bakit ka sobrang kinakabahan? Hindi ko inaasahan na ang iyong anak na lalaki ay talagang nasa intermediate yugto ng antas ng totoong Diyos. Talagang may talento siya. Panipi. Kabanata 1272. Si Jackie ay hindi pipi. Nagulat din siya nang sumugod ang ibang partido. Gayunpaman, naintindihan niya sa lalong madaling panahon na ang matandang ito ay nangahas na hindi siya patayin at pinaplano lamang nasaktan siya.
Pagkatapos ng lahat, kung ang matandang ito ay pumatay sa kanya dito sa sandaling ito, ang kanyang ama at ang mga matatanda ng puting pamilya ay pupunta sa isang digmaan sa kanila. Ang mga Lagorios ay malinaw na hindi ang mga kalaban ng mga puti. Sa makatuwid, nais ng matandang ito na masaktan siya at hayaang patayin siya ng ibang mga kalaban sa kompetisyon. Gayunpaman, talagang pinaliit ni Trenton ang kapangyarihan ng labanan ni Jackie. Inisip ni Jackie na ang iba pang partido ay may pakikipaglaban sa katapangan sa huling yugto ng antas ng tunay na Diyos kaya hindi niya rin ginamit ang kanyang buong lakas. Sa huli, nagtapos siya sa parehong sitwasyon tulad ng ibang partido. Naniniwala siya na kung ginamit niya ang kanyang buong lakas, hindi mapapatay siya ni Trenton kahit na ginamit niya ang kanyang buong lakas. Haha, ang pagsubok na ito sa iyo ay talagang nahuli ako sa pamamagitan ng sorpresa. Tumawa si Jackie ngunit nag-isip na siya. Tiyak na papatayin niya ang matandang ito kapag may pagkakataon sa hinaharap. Maswerte siya na ang kanyang ama at ang mga matatanda ay narito ngayon. Kung hindi yun ang kaso, ang matandang ito ay tiyak na papatayin siya ng hindi pinipigilan. Ang binata na ito ay talagang nasa intermediate yugto ng totoong antas ng Diyos. Ang ekspresyon ng mukha ni Diana ay nagdilim din. Ang mga talento ni Jackie ay nagdulot sa kanya ng lihim na pakiramdam na hindi mapakali. Ang mga nasabing talento ay mahirap dumaan, lalo na kung ang batang ito ay bumalik mula sa labas ng mundo. Kung ang taong ito ay palaging nagsasanay sa puting pamilya at hindi nagkulang ng mga mapagkukunan ng martial, ang kanyang kasalukuyang katapangan sa pakikipaglaban. Nagdilim din ang ekspresyon ni Nash. Si Trenton ay nasira at nakamit ang yugto ng rurok ng antas ng totoong Diyos. Nangangahulugan ito na ang kanilang pamilya ay mayroon ding master sa yugto ng rurok ng antas ng totoong Diyos at ang pangkalahatang lakas ng kanilang pamilya ay mahigpit na nakataas. Ang kasalukuyang pamilya Lagorio ay tumingin sa puting pamilya bilang kanilang kaaway at hindi ito magandang bagay para magpatuloy ito. Oo, kung wala siya sa intermediate na yugto ng totoong antas ng Diyos, hindi niya may block ang aking pag-atake ng madali ngayon. Sinulyapan ulit ni Trenton si Jackie bago lumingon upang makipag-usap kay Boss Lane. Boss Lane? Bakit hindi mo ibigay sa amin ang mga silid na ito? Palagi kaming tinutulungan ka sa iyong negosyo sa nakaraan. Panipi. Ang isang awkward expression ay agad na lumitaw sa mukha ni Boss Lane. Narinig din niya ang tungkol sa pagbabago sa relasyon sa pagitan ng dalawang pamilyang ito. Ang ganitong mahalagang balita ay tiyak na kumakalat hanggat tinatalakay ito ng isang tao. Ngumiti siya ng mapait bago makipag-usap kay Trenton. Master Lagorio, humihingi ako ng paumanhin ngunit napagpasyahan na namin ang presyo. Bukod doon, kailangan kong parangalan ang mga nauna kapag humahawak ako ng isang deal sa negosyo. Humihingi ako ng paumanhin tungkol dito ngayon. Sa palagay ko mas mahusay kung susuriin mo ang mga hotel sa tabi ng pintuan para sa mga silid. Panipi. Maaari akong magbayad ng mas maraming pera. Paano ang tungkol sa 600 piraso ng mga masiglang bato? Panipi. Si Trenton ay malinaw na hindi napatunayan at nais na makipagkompetensya. Iyon ang dahilan kung bakit siya aktibong nakataas ang presyo. Ito. Nag-atubiling si Boss Lane bago tuluyang ngumiti ng mapait at sinabi. Master Lagorio, talagang hindi gaanong magagawa ko tungkol dito. Hindi lamang ito tungkol sa pera. Panipi. Haha. Alam ko. Ito ay dahil sila ay isang first class na aristokratikong pamilya, di ba? Sa palagay ko ay binabaliwala mo ang mahina at takot sa malakas. Talagang tanga ka para hindi kumita ng pera na iyon. Panipi. Tumawa si Trenton at hindi nagtagal ay natigilan siya nang makita niya ang isang kagandahan sa karamihan ng tao. Hoy, hindi ba iyon ang pangatlong batang may bahay na si Kebelo? Pangatlong batang may bahay, interesado ako kung bakit kakasama ng mga puti. Panipi. Haha, Master Lagorio, hindi sa iyo na magpasya ang mga tao mula sa kung aling pamilya na pinapatakbo ko. Nakita ni Daniela ang nangyari ngayon. Nagulat siya at labis na nag-aalala nang makita niya kung paano sinalakay ng ibang partido si Jackie. Gayunpaman, nahihiya siyang sabihin ang anumang bagay sa ngalan ng iba sapagkat hindi siya miyembro ng puting pamilya kaya't siya ay nanatiling nakatayo sa gitna ng karamihan. Sino ang nakakaalam na mabilis na matuklasan siya ni Trenton? Kabanata 1273. Haha, tama iyon, tama iyon. Sino ang sasabihin ko tungkol sa kung ano ang nais gawin ng mga Kebelos? Tumawa si Trenton nang nakakahiya bago kumakaway ng kanyang mga kamay at sinabi sa iba pang mga Lagorios. Hayaan. Pumunta ka na, Panipi. Pinangunahan sila ni Trenton sa mga lansangan pagkatapos niyang matapos ang pagsasalita. Gayunpaman, wala siyang ideya na tatakbo siya sa ibang karamihan ng tao tulad ng paglalakad niya mula sa hotel. Agad siyang masaya nang makita niya ang karamihan ng tao na ito sapagkat ito ay walang iba kundi ang Kebelos.
Agad siyang tumakbo at sinabi kay Master Cabello. Master Cabello, kami ay talagang nasaktan sa isa't isa. Sino ang nakakaalam na maguguluhan ako sa iyo ng mga guys pagdating ko sa lungsod na ito? Ang ganitong kapalaran. Panipi. Haha, oo. Matagal na mula nang huling magkita tayo, Master Lagorio. Tumawa si Alejandro na may kaunting hamak sa kanyang mga mata. Hindi pa niya nagustuhan ang mga Lagorios dahil ang mga Lagorios at ang White ay may isang mahusay na relasyon sa nakaraan nang ang asawa ni Lily ay asawa ni Nash. Sa makatuwid, ang mga alagad sa parehong pamilya ay palaging nakakuha ng mga pag-iiba kapag naghahanap sila ng mga mahahalagang item. Si Master Cabello, sa pamamagitan ng paraan, kakaiba ako sa isang bagay. Nakita ko lang ang pangatlong batang may bahay na si Cabello at nagtataka ako kung bakit kasama niya ang mga miyembro ng puting pamilya. Bukod doon, nagsalita pa siya sa ngalan nila. Pagkatapos ng lahat, alam mo rin na ang ugnayan sa pagitan ng iyong pamilya at ng puti ay hindi maganda. Mabilis na sinabi ni Trenton. Nagdagdag siya ng isa pang pangungusap pagkatapos niyang matapos. Ang aming pamilya Lagorio ay din ang mga kaaway ng puting pamilya ngayon. Ano, sinasabi mo na si Daniela ay kasama ang puting pamilya ngayon? Nag-aalala si Alejandro tungkol sa kaligtasan ni Daniela. Ang kanyang mga mata ay naiilawan nang marinig niya ito at agad siyang nagsalita sa tuwa. Nasaan siya? Bakit siya kasama ng puti at nagsasalita para sa kanila? Panipi. Itinuro ni Trenton sa hotel na hindi kalayuan. Nasa hotel sila. Nakikita ko na ang pangatlong batang may bahay ay napaka-inosente at nag-aalala ako kung siya ay nakakonekta ng puting pamilya. Panipi. Nasa hotel sila. Bahagyang natigilan si Alejandro bago niya pinangunahan ang Cabellos at lumakad papunta sa hotel. Pangatlong kapatid na babae, ito talaga ang pangatlong kapatid na babae. Ang unang batang may bahay na si Cabello ay nasisiyahan ng agad niyang makita si Daniela na handa nang umakyat sa itaas. Ito ay mahusay, ito talaga si Daniela. Ngumiti si Venus Cabello dahil labis din siyang nasasabik. Eldest sister, second sister. Agad na tumakbo si Daniela nang makita niya sila. Ito ay mahusay. Miss na miss ko na kayo dahil matagal na mula nang huling nakita kita. Sino ang nakakaalam na makikilala kita sa sandaling pumasok ako sa lungsod na ito? Panipi. Daniela, bakit ka kasama ng bangkos ng mga tao? Ginawa ba nila ang mga bagay na mahirap para sa iyo? Panipi. Nag-relate si Alejandro nang makita niyang ligtas si Daniela ngunit nagtanong pa rin siya ng isang malamig na ekspresyon sa kanyang mukha. Ama, nangyari ito. Nahuli ako ng isang bangkos ng mga brigand ng bundok nang ako ay naghahanap ng mga kayamanan. Ang pinuno ay sobrang kasuklam-suklam na gusto niya akong gawin ang kanyang asawa. Agad na nagkaroon ng maling ekspresyon si Daniela sa kanyang mukha. Tumalikod siya upang tumingin kay Jackie bago siya patuloy na magsalita. Sa kabutihang palad ang batang master ng puting pamilya, si Jackie, ay nagligtas sa akin. Iyon ang dahilan kung bakit ako buhay at nakakita sa iyo ngayon. Panipi. Kabanata 1274. Talaga, iniligtas ka ng isang puting miyembro ng pamilya. Si Alejandro ay may kakaibang ekspresyon sa kanyang mukha nang marinig niya ito. Ayon sa sitwasyon sa pagitan ng parehong pamilya, sapat na mabuti na ang puting pamilya ay hindi tumama sa Cabello na nasa panganib. Sino ang nakakaalam na ililigtas nila ang kanyang anak na babae? Kailangan niyang magtaka kung ano ang nais ng puting pamilya at kung mayroon silang iba pang mga saloobin sa kanilang mga ulo. Oo, ama, si Jackie ay talagang may talento at malakas. Bahagyang nahihiya si Daniela nang mabanggit niya si Jackie. Aktibong pinuri niya si Jackie. Sino si Jackie? Tumingin si Alejandro sa harapan habang malakas ang sinabi niya. Ngumiti ng bahagya si Jackie habang naglalakad siya pasulong. Nag-gesture siya patungo kay Alejandro at sinabi. Pagbati kay Master Cabello, ako si Jackie. Tumulong ako sa ikatlong batang may bahay na si Cabello nang makita ko siya sa isang mahirap na sitwasyon sa ibang araw. Pagkatapos ng lahat, hindi ko matiis ang mga taong nag-aapi at nagpapahiya sa mga kababaihan sa lahat ng oras. Panipi. Tumingin si Alejandro kay Jackie bago tumango at gesturing sa kanya. Maraming salamat. Malugod ka, Master Cabello. Ibinalik ni Jackie ang magalang na kilos. Sa hindi inaasahan, si Trenton, na nakikinig ng ilang oras pagkatapos ng ilang sandali, ay itutulak ang mga pulutong at maglakad sa sandaling ito. Sinabi niya kay Alejandro. Master Cabello, hindi ka ba nahuhulog para sa mga magagandang salita ng taong ito? Ang binata na ito ay ang ilegal na anak ni Nash at bumalik mula sa labas ng mundo. Marami siyang masamang gawi at tiyak na hindi isang mabuting tao. Pinakamainam kung hindi ka naniniwala sa kanya. Panipi. Galit na galit si Daniela nang marinig niya kung paano pumasok ang matandang ito at sinabi ng isang masamang bagay tungkol kay Jackie. Agad siyang lumakad at sinabi kay Trenton na galit. Trenton Lagorio, ano ang pinag-uusapan mo?
Dapat mong maput sa puting pamilya dahil ang iyong anak na babae ay kumilos ng walang kabuluhan sa lahat ng oras at sa wakas ay naalis sa labas ng bahay ng puting pamilya. Sa palagay mo ba bobo ang aking ama? Sa palagay mo ba ay hindi niya alam na kinamumuhian ng iyong pamilya ang puting pamilya ngayon? Sa palagay mo ba makikinig siya sa sinabi mo? Panipi. Ikaw. Ang mukha ni Trenton ay naging mapula-pula sa galit. Ang pangatlong batang may bahay na si Cabello ay matapang. Hindi lamang siya nakipag-usap sa kanya, kahit na nang-ahas siyang direktang tawagan siya sa pamamagitan ng kanyang pangalan. Gayunpaman, hindi nagtagal ay pinigilan niya ang kanyang galit. Malinaw na alam niya na si Daniela ay nang-ahas na kumilos ng malakas sa sandaling ito dahil narito ang mga Cabellos, kung hindi siya kailanman maglakas loob na sabihin ang isang bagay na tulad nito. Pinili niyang huwag pansinin ang pangatlong batang may bahay na si Cabello, sa halip ay sinabi kay Alejandro na may ngiti. Master Cabello, tingnan. Dapat mong tingnan ang iyong anak na babae na ito. Siya ay na-brainwash ng puti at nagsasalita sa ngalan ng puti. Nakalimutan mo ba ang mga tao kung ilan sa mga alagad ng pamilya ng Cabello ang nakipaglaban sa mga alagad ng puting pamilya? Nakalimutan mo na ba ang tungkol sa mga Cabellos na namatay? Panipi. Ang mga sulok ng bibig ni Alejandro ay bahagyang twitched bago siya ngumiti sa Trenton. Master Lagorio, huwag kang mag-alala. Alam kong malinaw kung anong uri ng isang tao ang aking anak na babae. Hindi namin kailangan mong sabihin ang anumang bagay tungkol sa mga gawain ng pamilyang Cabello. Pagkatapos ng lahat, nagdududa ako tungkol sa mga nakatagong hangarin sa likod ng iyong mga salita batay sa sitwasyon sa pagitan ng mga Lagorios at puti. Panipi. Haha. Tumawa si Trenton at gesture gamit ang kanyang mga kamay bago lumakad papunta sa pintuan. Master Cabello, ipinapaalala ko lang sa iyo na walang kabaitan, maaari mong piliing paniwalaan ito o hindi. Pagkatapos ng lahat, malinaw na alam mo ang tungkol sa iyong mga naunang grudges. Panipi. Hindi nagtagal ay umalis si Trenton pagkatapos niyang mag-usap. Kahit ano paman, kailangan kong magpasalamat sa pag-save ng aking anak na babae. Kabanata 1275. Si Alejandro ay sumulyap kay Jackie matapos umalis si Trenton. Pagkatapos ay sinaksak niya ang kanyang kamay at dumating sa isang unang grade premium pill. Itinapon niya ang tableta kay Jackie. Ito ay isang tanda ng aming pasasalamat. Kami, ang Cabellos, ay hindi nais na may utang sa iba ng anumang mga pabor. Tumahimik si Alejandro bago magpatuloy na magsalita. Gayunpaman, upang itakda lamang ang record. Ang mga tao mula sa aming pamilya ay hindi magpipigil kung nakatagpo sila ng sinuman mula sa puting pamilya sa kompetisyon na ito. Naiintindihan mo ba? Panipi. Isang unang grade premium pill. Tumingin si Jackie sa tableta sa kanyang mga kamay. Kahit na ang tableta na ito ay mukhang normal, mahirap na maibalik ang mahalagang item. Pagkatapos ng lahat, ito ay may malaking epekto para sa isang tao sa huling yugto ng antas ng tunay na Diyos. Mukhang mahal talaga ni Alejandro ang kanyang anak na babae, si Daniela. Hindi lamang siya humingi ng tawad sa kanyang magkasalungat na angkan, binigyan pa niya sila ng isang tableta upang ipakita ang kanyang pasasalamat. Walang mga ordinaryong tao ang maaaring gumawa ng ganito. Master, ito. Ang ekspresyon ng mukha ng isang matandang pamilya ng Cabello ay nagdilim. Malinaw na ayaw niyang bigyan ng isang mahalagang item sa isang miyembro ng puting pamilya. Ayos lang, ito ay isang tableta lamang. Ang buhay ng aking anak na babae ay mas mahalaga kaysa sa tableta na ito at hindi ko nais na may utang sa puting pamilya. Kung hindi ko nais na nagsasalita sila ng mga bagay sa likod ng aming mga likuran kung hindi sinasadyang pinatay ng ating mga tao ang masters ng White Family sa panahon ng kompetisyon. Hindi ko nais na sabihin nila na binayaran namin ang kanilang kabaitan sa puot at hindi namin alam kung paano magpasalamat. Si Alejandro ay ngumiti ng malamig at sinabi. Tumango ang nakatatanda bago lumakad pabalik. Ama, hindi ba mapapagan ang ugnayan sa pagitan ng parehong pamilya? Iniligtas ako ni Jackie at napakagandang tao. Panipi. Labis na nababahala si Daniela na sinaksak niya ang kanyang binti habang nagsalita siya. Sinabi ko na ang dalawang ito ay magkakaibang mga bagay. Hindi ko nais na utang sa puting pamilya ngunit ang kompetisyon ay magiging katulad ng kung paano ito naging. Naiintindihan mo ba? Kung mayroong anumang mga pag-iiba sa panahon ng kompetisyon, hindi natin papayagan ang ating mga tao na ibigay sa kanila, di ba? Panipi. Seryoso si Alejandro kay Daniela. Sige, hindi kita binigyan ng isang pag-aalsa para sa pagtakbo ng lihim at halos nawala ang iyong buhay. Gaano ka manggahas na makipag-usap sa ngalan ng puting pamilya? Alam mo ba na ginagawang biro mo ang iyong sarili sa buong pamilya kung kumilos ka ng ganito? Panipi. Wala akong pakialam.
Alam ko lang na si Jackie at ako ay mabuting kaibigan at siya ang nagligtas sa akin kaya naalala ko ang kanyang mabubuting gawa sa aking puso. Panipi. Hinabol ni Daniela ang kanyang mga labi at niyakap ang kanyang mga kamay sa harap ng kanyang dibdib habang nagsasabing galit. Ikaw, hinaplos ni Alejandro ang kanyang mga ngipin bago lumingon upang tumingin kay Nash at sa iba pa. Gesture niya sila. Nash White, ang iyong pamilya ay nakaranas ng malaking pagkawala dati at kung ang iyong mga mas batang masters ay nagduro sa A. Malaking pagkawala sa kompetisyon na ito, haha. Sa gayon, mahirap na panatilihin ang iyong posisyon ng numero ng 8 at walang umamin na ikaw ay isang pamilya ng anino ng first class. Panipi. Ngumiti si Nash at gestured gamit ang kanyang mga kamay. Salamat Master Cabello sa iyong pangangalaga. Malinaw kami tungkol dito at naniniwala ako na ang aking anak na lalaki at ang iba pa ay makakakuha ng magagandang resulta. Panipi. Haha, napakaganda na ikaw ay kumpiyansa. Tumawa si Alejandro at naglakad patungo sa pasukan. Daniela, umalis tayo. Ama, masama ang pakiramdam ni Daniela. Orihinal na naisip niya na iniligtas siya ni Jackie at inaasahan niya na ang ugnayan sa pagitan ng parehong pamilya ay mapapagaan dahil dito. Sino ang nakakaalam na ang kanyang ama ay napakalakas pa rin ang ulo at maswerteng hindi niya nabanggit na si Jackie ang kanyang kasintahan o nais niyang makasama si Jackie. Sino ang nakakaalam kung paano magagalit si Alejandro kung sinabi niya iyon? Kabanata 1276. Hayaan, sister. Hinailan ni Helena at Venus Cabello ang nag-aatubili na umalis si Daniela kasama ang Cabellos. Tila tulad ng sama ng loob sa pagitan ng parehong pamilya ay malalim na itinanam, ama, sabi ni Jackie na may isang mapait na ngiti matapos umalis ang Cabellos. Nash ngumiti din ng awkwardly. Ito ay isang mahahabang kwento, at ang puot ay hindi lamang naipon sa loob ng 1 o 2 araw, na ang dahilan kung bakit normal ang pag-uugali ni Alejandro. Gayunpaman, hindi ko inaasahan na bibigyan kanya ng isang tableta. Panipi. Nag-atubiling si Jackie habang tinitingnan ang tableta sa kanyang mga kamay. Pagkatapos ay lumakad siya patungo sa unang nakatatanda at sinabing, unang nakatatanda, sa palagay ko mas mahusay na ibigay sa iyo ang tableta na ito. Ibinibigay mo ito sa akin. Nanlaki ang mga mata ni Elder, na iniisip niyang mali ang narinig niya. Ang nasabing isang mahalagang item ay sapat na upang makagawa ng maraming tunay na antas ng Diyos na masters na gusto ito, ngunit nais ni Jackie na ibigay ito sa kanya tulad nito. Tumango si Jackie. Narinig ko na ikaw ay nasa huling yugto ng antas ng tunay na Diyos sa loob ng maraming taon. Inaasahan ko na ang pil na ito ay makakatulong sa iyo na masira at maabot ang yugto ng rurok ng antas ng real God. Pagkatapos ng lahat, ang pagkakaroon ng master sa yugto ng rurok ng antas ng real God ay napakahalaga sa isang pamilya. Ang aming pamilya ay pagpalain ng 2 master sa yugto ng rurok ng antas ng real God kung talagang masisira ka. Panipi. Tumango rin si Tito. Unang nakatatanda, ang batang master ay may punto, at dapat mong tanggapin ang tableta. Kung ang aming puting pamilya ay may isa pang master sa yugto ng rurok ng antas ng tunay na Diyos, ang mga mapagmataas na angkan ay titingnan sa amin ng iba. Panipi. Tumango rin si Nash sa matinding kasiyahan. Unang nakatatanda, bakit ka pa nag-aalangan at hindi tumatanggap ng tableta? Ang unang elder ay labis na naantig habang kinuha niya ang tableta. Patuloy siyang tumango habang siya ay nagngangalit, alright. Salamat, batang Master Jackie. Panipi. Nag-chok si Jackie at tumugon, haha, lahat tayo ay mga miyembro ng puting pamilya, at inaasahan kung maaari kang masira sa yugto ng rurok ng antas ng real God sa lalong madaling panahon. Tumango si First Elder matapos niyang isipin ito. Sige. Maaari kong subukang masira ang aking katapangan ng pakikipaglaban dahil mayroon pa ring 4 hanggang 5 araw bago ang kompetisyon. Panipi. Ito ay hindi madaling pag-asa na masira pagkatapos makamit ang katapangan ng antas ng pakikipag-away ng Diyos, at dahil doon, hindi siya masyadong tiwala at natatakot na sasayangin niya ang pil na ibinigay sa kanya ni Jackie. Sa totoo lang, lahat ay dapat magpahinga. Lahat tayo ay maaaring magpahinga sa mga ilang araw na ito at maglakad para sa isang lakad tuwing may oras tayo. Ang mga may pag-asa na masira ang kanilang pakikipaglaban ay maaaring sanayin ng maayos sa panahong ito magiging pinakamahusay kung ang mga sumali sa kompetisyon ay maaaring masira bago ang kompetisyon. Sa wakas sinabi ni Nash sa lahat. Natulog si Jackie matapos siyang bumalik sa kanyang silid, nagsasanay ng sumunod na umaga upang magpatuloy na patatagin ang kanyang katapangan. Handa siyang mamasyal sa hapon. Hindi niya inaasahan na madapa siya sa buong 3 kagandahan, sina Daniela, Helena, at Venus ng pamilyang Cabello hindi nagtagal pagkatapos niyang umalis sa hotel. Jackie. Agad na lumakad si Daniela patungo kay Jackie na may nasisiyahan na puso nang makita siya.
Sinadya niyang dinala ang kanyang mga kapatid na maglakad-lakad sa paligid ng hotel na may pag-asa na makilala si Jackie. Sa pamamagitan ng paraan, huwag masyadong pakialam ang tungkol sa nangyari kagabi. Ang aking ama ay may ganitong pag-uugali. Siya ay talagang isang mabuting tao, ngunit siya ay may posibilidad na maging matigas ang ulo. Panipi. Kabanata 1277. Ipinaliwanag ni Danielo kung ano ang nangyari kahapon sa isang ngiti habang naglalakad papunta sa kanya. Hindi lamang siya natatakot na si Jackie ay magagalit sa nangyari kahapon, ngunit natatakot din siya na ilayo niya ang kanyang sarili sa kanya dahil dito. Pangatlong kapatid na babae, bakit mo ipinapaliwanag iyon sa taong ito? Sigurado na isave ka niya, ngunit ibinalik namin ang pabor at wala kaming utang sa kanya. Fretted Helena habang siya ay grim-aced. Tama iyon, pangatlong kapatid na babae. Huwag kalimutan na ang parehong pamilya ay nagkaroon ng aming patas na bahagi ng mga argumento sa mga kompetisyon sa nakaraan. Panipi. Nagagalit din si Venus kay Daniela. Sister, pinaalalahanan ka ng ama na huwag masyadong malapit sa mga miyembro ng puting pamilya. Nakukuha mo ba ito? Natatakot kami na ginagamit ka. Panipi. Binato ni Daniela ang kanyang paa na sabik at mabilis na ipinaliwanag, Sister, hindi si Jackie ang ganitong uri ng tao. Mga kababaihan, pareho kayong nagbababa ng mga bagay. Sa kasalukuyang posisyon at sitwasyon ng White Family, hindi kami makikipagkompetensya sa iyong pamilyang Cabello, at hindi namin nais na magdulot ng anumang problema. Bukod doon, hindi ko ginagamit ang mga ganitong paraan kapag gumawa ako ng isang bagay, kaya lahat kayo ay makapagpahinga. Panipi. Napangiti si Jackie ng walang pag-iingat bago makipag-usap muli sa kanilang dalawa, pag-isipan mo ito, kayong dalawa. Kung ang puting pamilya ay nais na gumawa ng anuman kay Daniela, magkakaroon ka pa ba ng pagkakataon na makita siya ngayon? Tumawid si Helena sa kanyang dibdib habang tinanggihan niya, hindi iyon tiyak. Sino ang nakakaalam kung ano ang iniisip mo? Panipi. Si Venus, sa kabilang banda, ay sumimangot habang may nabanggit na isang bagay na kakaiba. Bata, binanggit mo ang aking kapatid na si Daniela. Sino ang nagpapahintulot sa iyo na tugunan siya sa isang matalik na paraan? Ikaw ay talagang gutsy para sa pagtugon sa aking kapatid na iyon. Sa palagay ko mayroon kang mga saloobin tungkol sa aking kapatid na babae. Totoo na ang mga tao ay perverts, at lahat sila ay masama. Panipi. Tiningnan ni Venus si Daniela sa puntong ito at sinabing, Daniela, kailangan mong mag-ingat. Sa palagay ko ay maganda siya sa iyo para lamang sa iyong kagandahan. Walang mabubuting lalaki ngayon. Sa palagay ko siya ay isang toad na labis na pinanibik para sa isang bagay na wala sa kanyang liga. Panipi. Nakakagulat na si Daniela ay namula nang hindi siya sumagot, Sister, itigil ang pagsasalita na walang kaparerekon. Ako ang humiling sa kanya na talakayin ako ng ganyan. Ang dalawa sa amin ay talagang mabubuting kaibigan ngayon, at siya ang tumatawag sa akin na si Daniela ay walang ibig sabihin. Panipi. Nahihiya sina Helena at Venus nang marinig nila ito. Hindi nila maisip na si Daniela ang humiling kay Jackie na talakayin siya sa kanyang pangalan. Nagtataka sila kung naramdaman ni Daniela si Jackie o may damdamin para sa kanya dahil nailigtas niya ito. Sa sandaling iyon, maraming mga tao ang lumakad at ang isa sa mga kalalakihan na may puting damit ay nagsabing maligaya, oh, my. Hindi ba ito ang tatlong kagandahan ng pamilyang Cabello? Maswerte talaga kaming bumagsak sa tatlong gintong bulaklak na ito sa aming paglalakad. Panipi. Sinulyapan din sila ni Jackie, ang kanyang ekspresyon ay nagdilim sa instant na iyon. Hindi na niya inaasahan na makilala muli ang mga miyembro ng pamilyang Norman. Haha, parang mayroon din kaming isang toad dito. Nagsalita si Kit nang hindi sinasadya habang sinulyapan niya si Jackie. Bata, si MS. Daniela ay naglakbay kasama mo ang mga tao dati, ngunit bakit mo pa rin sila sinusunod kapag nakilala na niya ang pamilyang Cabello? Nag-iisip ka ba ng mga paraan upang mapanalunan ang mga pagmamahal sa tatlong kagandahang ito ng Cabello? Panipi. Dapat mong tandaan ang iyong pagkakakilanlan, si Joshua Norman ay pumapasok. Malayo ang iyong pamilya sa ilalim ng pamilyang Norman. Bukod doon, ikaw ay isang iligal na bata na bumalik mula sa labas ng mundo. Hindi ka karapat-dapat na makasama ang alinman sa mga ito batay sa mga katotohanan ito. Panipi. Hindi ka ang magpapasya kung karapat-dapat ako o hindi. Si Jackie ay may isang madilim na ekspresyon sa kanyang mukha at nagalit. Kabanata 1278. Haha, nangangahulugan ito na talagang interesado kang makuha ang atensyon ng aming pangatlong batang may bahay na si Cabello, hindi. Hinaplos ni Joshua ang kanyang mga kamao nang marinig niya ang sinabi ni Jackie at tinutukoy siya ng mata. Kami, ang mga manunood, ay may mahusay na paningin.
Sa palagay mo ba talaga ang puting pamilya ay maaaring isaalang-alang bilang isang first-class aristokratikong pamilya? Sa amin, hindi ka naiiba sa mga pamilyang aristokratikong pangalawang uri. Panipi. Pangalawang kapatid, huwag mag-aksaya ng oras sa pakikipag-usap sa taong ito. Ituro ko sa kanya ang isang aralin upang malaman niya ang pagkakaiba sa pagitan niya at ng tunay na unang klase na aristokratikong pamilya. Panipi. Naglakad si Conley ng 2 hakbang pasulong at binaluktot ang kanyang mga kamao habang sumulong si Chi at tinakpan ang kanyang mga kamao. Tila kung mayroon siyang mga guwantes na boxing na gawa sa Chi. Huwag mag-ingat, pangatlong kapatid. Ang taong ito ay maaaring magkaroon ng isang mataas na katapangan ng pakikipaglaban at nasa paunang yugto ng Real God. Pagkatapos ng lahat, siya ang puting master ng pamilya na nagmamana. Tumawid si Joshua sa kanyang dibdib habang pinapaalalahanan niya ang kanyang ikatlong kapatid nang napansin niya kung paano handa si Conley na lumaban. Gayunpaman, hindi masyadong binigyan ng pansin ni Conley si Jackie. Huwag kang mag-alala, swerte lang ang taong ito. Nagkaroon siya ng pagkakataon dahil nawala ang talento na si Lance White ng White family. Hindi siya magiging master ng pamilya na tagapagmana kung hindi man. Panipi. Sa kanyang opinyon, tiyak na si Jackie ay walang mataas na pakikipaglaban at ang swerte ay naglaro ng isang malaking bahagi sa kanyang paglalakbay upang maging tagapagmana ng master ng pamilya. Pagkatapos ng lahat, gaano kalakas ang isang tao na bumalik mula sa labas ng mundo. Gayunpaman, alam ni Conley na hindi niya maaaring patayin si Jackie sa sandaling iyon. Pagkatapos ng lahat, hindi nagsimula ang kompetisyon, at ang taong ito ay anak ng master ng pamilya. Ang pagpatay sa kanya at nahulog kasama ang puting pamilya ay walang magandang starter. Gayunpaman, hindi iyon nangangahulugang hindi niya maaaring talunin ang ilang kahulugan kay Jackie. Lumapit siya kay Jackie sa isang flash at itinapon ang kanyang kamao sa kanya. Alam ni Danielo kung gaano kalakas si Jackie at hindi nag-alala sa kanya kapag naririnig ang banta ni Conley. Pagkatapos ng lahat, ang pakikipaglaban ni Conley ay nasa paunang yugto ng Real God. Haha, nag-sign up ka lang para sa isang beatdown. Panipi. Ang nasabing pakikipaglaban sa katapangan ay talagang malakas bago ang mga pre-user ng puting pamilya, ngunit wala silang ideya kung ano ang mga pambihirang talento na inihambing sa kanila ni Jackie. Si Jackie ay nagsuot ng isang hindi kilalang ngiti. Pinigilan ang kanyang kamao, hinarang niya ang papasok na suntok ng hindi gumagamit ng chi. Bumagsak si Nakit at Joshua nang napansin nila kung paano hindi ginamit ni Jackie ang kanyang chi. Ang taong ito ay talagang mayabang. Gaano siya katapang na tumingin sa kanilang ikatlong kapatid na tulad nito. Naniniwala sila na nabigo si Jackie na yumapekto dahil mayroon siyang isang hindi kapani-paniwalang mababang pakikipaglaban at pagbabantay. Malinaw na ang kanyang mga reflexes ay mabagal kahit na maisaaktibo ang kanyang chi at kailangang magmadali na matugunan ang pag-atake ni Conley. Kung gayon, maaaring masaktan siya o magduso ng isang bali sa kanyang braso mula sa suntok ni Conley batay sa mga kapangyarihan ng labanan ng kanyang kapatid. Gayunpaman, hindi nila inaasahan na ang susunod na nangyari ay isang malakas na pagsabog, at nakita nila na si Conley na lumilipad pabalik tulad ng isang saranggola na may nasirang mga string sa susunod na segundo. Ang pagsusuka ng dugo, siya ay nag-staggered paatras habang siya ay nakarating sa lupa bago niya pinamamahalaang patatagin ang kanyang sarili. Ano ito? Sa oras na ito, kahit na sina Helena at Venus ay natigilan. Nakatitig sila sa mga pinalawak na mata at binuksan ang mga bibig, nagtataka kung ang kanilang mga mata ay naglaro ng mga trick sa kanila. Pagkatapos ng lahat, pinamamahalaang ni Jackie na ipadala si Conley na lumilipad ng hindi kahit na ginagamit ang kanyang chi. Ano ang ibig sabihin nito? Nangangahulugan ito na ang kapangyarihan ng labanan ni Jackie ay mas malakas kaysa sa kanya. Si Jackie, gayunpaman, ay may isang walang malasakit na ekspresyon habang binawi niya ang kanyang mga kamao. Inilagay niya ang parehong mga kamay sa likuran ng kanyang likuran at, na nakatingin kay Conley, na nakangiting nagsalita, ano ang pakiramdam? Sa palagay mo madali mong mapangapi ang mga miyembro ng puting pamilya. Ang kompetisyon ay hindi pa nagsimula, gayunpaman ay maglakas loob ka ng pag-atake ng isang tao sa mga kalye. Panipi. Kabanata 1279. Hindi ito natapos, binata. Huwag kalimutan, ang tunay na kapangyarihan ng labanan ng isang tao ay nasuri sa armas at kasanayan sa martial ng taong iyon. At hindi ko rin ginamit ang aking buong kapangyarihan. Inaamin ko na minamaliit kita. Si Conley ay mapait dahil nawala ang kanyang dignidad sa harap ng tatlong magagandang kababaihan. Pinupunasan ng dugo mula sa mga sulok ng kanyang bibig, hinampis ni Conley ang kanyang kamay at nagpahayag ng isang tebak. Isang sandata. Ngumiti si Jackie at sinabing, may nakakalimutan ka ba? Dinilaan din ni Jackie ang kanyang kamay matapos niyang magsalita at ipinahayag ang itim na tebak.
Iyon, ang lumilipad na Tayback ay iyo. Maaari mo itong gamitin upang atake bukod sa paglipad. Nagdilim ang ekspresyon ni Conley nang makita niya na ang Tayback sa mga kamay ni Jackie ay magkapareho sa lumilipad na Tayback na nakita nila dati, mas maliit lamang. Naisip niya na ang tulad ng isang mahalagang item ay pag-aari ni Nash. Sino ang mag-aakala na ito ay si Jackie? Gamit nito, wala silang mga pakinabang sa mga tuntunin ng mga armas. Alam nila na ang Tayback na ito ay isang pang-itaas na grade na tool. Ang nasabing sandata ay higit na nakahihigit sa kanyang mas mababang grade na tool na nasa kamay, at ang Tayback sa kanyang mga kamay ay isang bihirang kayamanan. Sina Joshua at Keith, na nasa intermediate na yugto ng Real God, ay glower tulad ni Conley. Ito ay imposible na labanan laban kay Jackie ng paisa-isa, ngunit tiyak na maaari silang manalo kung magkasama silang sumalakay. Gayunpaman, ito ay isang maliit na paglipat kung sinalakay nila si Jackie kasama ang tatlong Cabello Beauties na naruroon. Hindi ba sila mag-iiwan ng masamang impression sa Helena, Venus, at Daniela kung nakipagtulungan sila laban kay Jackie? Ano? Ipinagpapatuloy ba natin ang laban? Tanong ni Jackie na may ngiti nang makita niya silang natigilan. Inilagay ni Conley ang Tayback sa kanyang kamay at umungol, hahawakan ko ang aking sarili na saktan ka ngayon, binata, ngunit mabuti na alalahanin mo ito, aayusin ko ito sa iyo sa kompetisyon. Pagkatapos nito, hindi ako mapipigilan. Panipi. Talaga. Inaasahan kong maaari tayong magkita noon. Nag-shock si Jackie, alam kung paano ang takot sa ibang partido laban sa kanya. Bakit pa sila papayagan? Makikita natin noon, binata. Natapos si Joshua at umalis kasama ang kanyang dalawang iba pang mga kapatid sa isang napapawi na paraan. Sinulyapan ni Venus si Helena at marahang sinabi, panganay na kapatid na babae, sa palagay ko ay pinapabagal ni Conley si Jackie, kaya hindi niya ito ibinigay sa lahat. Hindi ba sa tingin mo? Panipi. Iyon ay dapat na, walang tigil na sagot ni Helena. Gayunpaman, gaano man ito, ang binata na ito ay hindi bababa sa intermediate na yugto ng Real God level. Ang antas ng pakikipaglaban sa katapangan ay hindi ka panipaniwala. Panipi. Kabanata 1280. Nahulaan mo ng tama, kapatid na babae, siya ay nasa intermediate na yugto ng Real God. Hindi ba siya may talento? Bagaman nasira na lang siya, hindi siya matalo ng pangalawang kapatid na babae. Napuno ng pagmamataas si Daniela habang pinag-uusapan niya si Jackie, na humahanga sa kanyang katalinuhan at karunungan. Nagsinungaling siya kay Jackie na sila ay natutulog ng magkasama sa ibang gabi kapag sila ay lasing, hindi iniisip na tunay na naniniwala siya at responsibilidad. Si Jackie ay hindi nang ahas na magkomento sa bagay na ito at lumapit sa kanyang asawa tungkol dito, lahat ng nangyari bigla. Tulad ng para kay Daniela, kinuha na niya si Jackie bilang kanyang kasintahan kahit na tumahimik siya tungkol dito, natatakot na magalit ang kanyang pamilya. Ano? Hindi ko siya matalo. Haha. Ang aking kapangyarihan ng labanan ay isa sa pinakamataas sa mga nasa antas na ito ng pakikipaglaban. Panipi. Tumanggi si Venus na maniwala sa mga salita ni Daniela, nakasimangot nang mapansin niya ang napuno ng pagmamalaki ni Daniela, nakakagulat na ekspresyon. Daniela, nahulog ka na ba para sa kanya? Si Daniela ay nagulat sa pagkabigla sa biglaang mungkahi, at mabilis niyang tinanggihan ang ideya ng isang alon ng kanyang kamay. Ano? Huwag gumawa ng mga bagay, kapatid na babae, hindi ko siya gusto. Panipi. Sa kasamaang palad, ang kanyang nagkasala na budi ay nagbigay sa kanyang reaksyon, at ang pamumula sa kanyang mukha ay nagdagdag ng katibayan. Tingnan mo, lahat kayo ay nahihiya at namumula. Sa tingin ko gusto mo talaga siya. Nagagalit si Venus habang binalaan niya, Daniela, sinasabi ko sa iyo ito, ang aming pamilya ay may masamang dugo sa kanila. Magagalit ang ama kung nalaman niya ang tungkol dito. Panipi. Walang nangyayari sa pagitan namin, kapatid na babae. Bakit hindi mo ako pinaniwalaan? Walang nangyayari. Nagsimulang magpaliwanag muli si Daniela. Alam niya na wala siyang masabi tungkol sa kanilang relasyon sa sandaling ito, kahit na ano ito. Tatanggapin lamang ng kanyang mga magulang kung nakita ng iba ang mga talento ni Jackie sa hinaharap at alam ng lahat kung gaano siya kalakas, o kung mas mahusay ang ugnayan sa pagitan ng parehong pamilya. Sige. Naniniwala ako sa iyo. Tumigil si Venus na igiit nang makita niya ang mga mata ni Daniela na namula sa pagkabalisa. Sa halip, sinulyapan niya si Jackie bago makipag-usap kay Daniela, Daniela, hayaan mo akong sabihin sa iyo. Huwag kang mabigani dahil mukhang gwapo siya. Karamihan sa oras, ang gayong gwapong lalaki ay hindi maaasahan, lalo na ang isang lalaki na may asawa ay mas hindi maaasahan. Panipi. Nahihiya si Daniela, kahit na nag-alok siya ng isang mapang-akit ng ngiti. Nakukuha ko ito, kapatid na babae. Pinakamahusay kong umalis, mga batang babae.
Sa iyo ng magagandang tatlong kababaihan dito, natatakot ako na may mag-aakusahan sa akin na magkaroon ng motibo kung mananatili akong mas mahaba. Nagbigay si Jackie ng isang awkward na ngiti at kinuha ang kanyang mga kamay sa tatlo. Siya. Napagtanto na ang puot sa pagitan ng puting pamilya at pamilyang Cabello ay hindi pangkaraniwang malalim, at hindi ito madaling lutesin. Sinulyapan ni Helena si Jackie at sinabing, kinilala ko na nai-save mo ang aking kapatid na babae, binata, ngunit hindi inaasahan na hayaan kaming manalo ng sadya sa kompetisyon. Naiintindihan mo ba, Panipi? Alam ko, hindi ko hayaan ang mga batang babae na manalo din tulad nito. Tumalikod si Jackie at dahan-daang lumakad pasulong. Sa sandaling iyon, isang portly na tao ang lumapit sa kanila kasama ang kanyang pangkat. Oh my, Helena, kung ano ang nagkataon. Hindi kailanman naisip na magkita tayo dito. Panipi, ang mga mata ng taong ito ay naiilawan nang makita ang mga kapatid na Cabello. Lumakad siya papunta sa kanila at hinawakan ang kamay ni Helena. Young Master Hunt, mangyaring magkaroon ng paggalang sa iyong sarili. Maraming salamat mga ka-master sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga ka-master. Abangan ang susunod pang mga kabanata.